Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Scorpio. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, sa dulo po ng ating video, we have a link para dito. Kasi importante rin malaman nyo po. Now, this is for November 18 hanggang 24. And tandaan po natin yung readings. There will be for guidance purposes, so use your free will wisely. And also, guys, na available po ang ating membership. Pag kinik nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayo ng access sa ating exclusive videos, pati po yung ating mga extended readings. And pag nag-live po tayo, priority po kayo na mabasahan. And for those po kailangan ng spellworks or ng private reading, you can message me in my Facebook page. The link is in the description below. At sa nais po na mag-support by donation, you can use the thanks button or yung nasa baba or Gcash Maya number is on the bottom of your screen. Scorpio, ang hirap naman ko itong bara. Wait lang. Sorry na. Ayan, nadali ako. Okay, Scorpio. Okay, so what we have here is the Eight of Cups and si Sparks. Okay. No, Scorpio, emotions is a very powerful tool. Ang emosyon natin, napaka-powerful niyan. Ginagamit siya for manifestation. And it affects a lot of things sa buhay natin in the energies around us. So, huwag kang magpapadala sa emotions mo ngayon. So regardless yan, kung good or bad yan sa tingin mo, or parang meh yung emotions, wag mong hayaan na yun ang mag-govern sa'yo. The cards are showing then na ano to shakedown yung ginagawa ng universe para sa'yo. So andoon na kumbaga nakikita mo na ano yung mga bagay na hindi nagwo-work para sa'yo, ano yung mga bagay na nagwo-work para sa'yo, di ba? So dito mo madidistinguish imbes na parang magpadala ka doon. Kasi iba sa inyo parang kapag tinamaan na ng yan nga, tinawag na ni Katam, yun na, for the Katam na nga. So, I could use other words. So, parang procrastinating, ayan na yung mga manyan, nagkakaroon kayo ng mamanya na habit. Actually, ni-expose yan ng universe sa'yo. Yan yung mga bagay na kailangan mong i-address. Na yun yung mga kailangan mong makontrol, yun yung mga kailangan mong matanggal sa life. Kumbaga, yun yung ano mo, yun yung mga inner demons mo na kailangan mo talagang banggain, kailangan mong basagin, kailangan mong masira in your life. And, well, wag mong sabihin na parang, ang hirap kontrolin kasi emotions yon. Dude, you are the captain of the ship, the master of your soul. Yung emotions mo, control yan ng hypothalamus mo. And, ikaw nagko-control ng hypothalamus kasi part yun ng brain mo. May mga paraan para pwede mong mababago yung way how you control emotions, Scorpio. And you can find ways to do that. Given din na water element ka, so kaya mo yan. It's a house of passions and death and passion. So, and endings and beginnings. So, magagawa mo to ng paraan. It's a matter of making a right decision. Yung crossing mo, we have here is the Six of Cups, tsaka si Field of Dreams. Okay. May tanong lang din sa'yo dito. Kaya siya nangyayari yon. Yung nararamdaman mo yung mga emotional ups and downs, yung mga parang influx na emotion. Kasi gusto i-confirm ng universe din sa'yo, yung mga gusto mo ba talaga, is it something na gusto mo talaga as a person o yung gusto mo kasi na-impluwensyahan ng iba? Na gusto kasi eto yung trending. Nagustuhan mo, dinedesire mo ba siya kasi nakita mo na parang madaming nagiging successful in that field? It is a moment for you to stop para mag-evaluate. Moment para medyo kalma-kalma pag may time para to distinguish ano nga ba yung talagang pinaka-inner na dinedesire mo? Kasi sabi nga sabi nga nila na it's
pwede na mag-excel sa kahit anong field. Pero ang hirap magkaroon ng full extent ng pag-e-excel kapag wala ka doon sa field na yung heart mo is wala doon sa field na yun. For example, like sa akin, I really like gustong-gusto ko talaga ang course na gusto ko nung college is either mag-psychology ako or mag-BS Math or mag-physical therapist. Nalayo, no? Pero ending ko sa Masscom. Ayun, okey naman nagampanan ko naman yung sa pag-aaral ko. Pero hindi ako makapag-excel kasi wala dun yung heart ko. So, it's time that you look into your heart. Now, especially sa terms ng career mo, Scorpio. And tingnan mo din, sa-suggest ko, tingnan mo yung mid-heaven mo. Kung ano yung sa birth chart mo, yung mid-heaven. Yun yung makapagbigay sa'yo ng advice kung ano yung magandang career path na pwede mong i-take. Okay? Now, check natin kung ano naman yung desires mo ngayon. Yung mga manifest mo. So, we have here the Empress and the Mountain. Well, Scorpio, there is a trade-off na hinihingi sa'yo ang universe. There is an exchange of hearts ang peg natin. So, sinasabi ng cards dito is that, ano ba yung ano mo? Hinihingin ka ng universe eh. What can you give up in terms of receiving? Kasi sabi nila, a close hand, hindi siya pwedeng tumanggap. So, when the Empress and Mountain, are you after love or are you after finances, career growth, more gains? So, medyo may trade-off. Medyo hindi pa talaga yung, as of now hindi siya, yung energy of romance, medyo hindi siya naka-inline sa house mo ngayon, Scorpio. It is more on you building your connections and more on financial gain yung pine-prepare muna para sa house mo. So, romance, siguro doon muna tayo sa part na, well, date, wala naman nakikitang masama doon. Pero, kasi iba ka mag-commit eh. Iba yung iba yung desire mo. So, right now, mamaya, check natin sa extended reading mamaya kung ano yung best time for romance. But as of now kasi, it's more on you building your finances and your career. Now, tingnan natin naman sa foundation mo. So, your foundation here, we have here the temperance and solitude. O, di ba? Kaya ang dami sa inyo ang dami nyong gino-ghost lately eh. Ang dami nyong hindi pinapansin. Andoon na nananahimik kayo sa malunggan nyo. Well, it's a part of your healing process. And tulad ng sign mo, Scorpion, yung animal siya, di ba? Or insect. Basta yun na yun, hayop. Hayop siya. So, yung sign mo, just like the Scorpion, kailangan niya minsan mag-isolate. Kailangan niya minsan mag-wait doon sa desert. Kasi andoon na magbibigay siya, nag-wait siya ng prey niya. So, yung ginagawa mo ngayon na isolation is actually a process na ginagawa mo talaga. It's a normal thing para sa house mo. Kasi ito yung moment na kung saan nakapag-strategize ka, nakapag-plan ka. So, wag ka kaya siguro minsan pag hinahanap ka namin, ka lang sa lungga mo. Kaya dami sa inyo na you would like na parang pag lumalabas, minsan mag-isa. Although, sabihin natin na life of the party kayo at some point. Pero andoon may moment of, na dito lang muna ako. Parang ang daming tao around you, pero, mas gusto mo na na to keep things for yourself. Mas gusto mo ngayon na medyo namnamin mo muna. Kasi may yung pagiging mag-isa. Kasi yung isolation mo, nagkakaroon ka may mga ideas ka nakikita. May mga opportunities ka na parang pwede to. Parang this is a good thing. So, andoon na, mas nabubuting-ting mo yung laman ng utak mo. And technically, may mga mas madami ka nagagawa. Kasi ayaw hanggat maaari, di ba? Ayaw mo na may nangingialam din.
Okay, let's check yung sa past. Anong influence ng past mo? So, we have here the Five of Cups and Metamorphosis. Dude, meron pa eh. Kumaga sa apat na fixed signs, di ba nga, dahil papasok na tayo sa in a few days, nasa Pluto in Aquarius na tayo. And karmic cycle mo, Scorpio. Actually, nauna na sa inyo. Marami sa inyo. Nauna nang ginawa yon parang a year earlier. Yung mga movements, mga cutting off of people, yung nag-shift na kayo ng mga mindsets nyo. Ito na yung time na pinapala sa'yo ng universe. Meron pa, mga kumbaga latak-latak na lang yung kailangan mong medyo bigyan pansin. Sa apat na cardinal signs, nauna ka na unahin mong bigyang pansin yung sarili mo. And this time, the universe is focusing doon sa career and sa finances mo. Kasi nga 'di ba, with the Five of Cups, minsan may pagka-happy-go-lucky ka din eh. May pagka-trigger happy ka din na parang, ay, para maganda to. O, pak. Yung tipong, yung lang siguro, no, is part ng nature mo din na kapag nagsimula na yung happiness, kailangan tuloy-tuloy. Limits is very important din para sa'yo. So, ito yung isa sa mga bagay na sa past kasi, siguro, idadahilan yung iba sa inyo dadahilan. Ini-enjoy ko lang naman yung sarili ko. I'm just rewarding myself kasi nga ganito. Dati hindi ko naman nagagawa. Okay, sige. Hindi natin siya kukwestiyonin. Pero lahat kasi dapat may limit. Everything should be set into balance. Kasi kung lahat ng sobra, alam mo yan, masama yun eh. Try mo kapag lumantak ka ng sandamakmak na asukal, hindi ko alam kung magka-diabetes ka. Diba? Because sumosobra. So anything, even fun itself, pag sumobra yan, hindi rin siya maganda. Take it from me. 3 araw ba naman ako uminom? Di ba? Wala ako na trabaho. So let's check, ano ba yung future na ikaw as a person? So meron tayo itong Seven of Pentacles and Compass. Okay. So since itatouch nga ng universe ngayon, Scorpio, para sa'yo yung finances mo, learning is a very important thing. Iko-continue mo pa rin yung mga ibang kailangan mong gawin according to the card of the compass. Pero sabi ni Seven of Pentacles, mag-aalat ka ngayon ng time para siguro for financial knowledge. And hindi lang to for financial knowledge eh. Meron ka ding may mga bagay na ma-attract ka in different fields na parang bet ko tong pag-aralan or parang gusto ko tong intindihin. Ay parang maganda to na may mga ganun ka na magkakaroon ka ng ganung moments. Magkakaroon ka ng ganung attraction. Siguro pwedeng ay parang gusto kong yung basa nyo, parang gusto kong pag-aralan paano yung financial management or gusto ko mag-aral ng basic resin, paano gumamit ng resin, which is sa case ko naman naka-intune, gusto kong pag-aralan dapat yung Hebrew letters tsaka yung runes. Pero mas na-attract ako sa astrology. So, they flow tayo sa astrology. So, ayun yung ginagawa ng universe. Yun yung doon papunta ang karamihan sa inyo. Doon papunta sa field na yon na kung saan yung curiosity nyo, isa-spark siya, gigisingin siya, para mas ma-broaden up yung knowledge nyo. And one thing, kapag ang universe inopen ka sa isang field, alam mo yan, may dahilan yan. It may not hindi man siya magagamit for today or the next day, pero eventually, sa timeline ng universe, magagamit mo siya. It's, kumbaga, preparation for something ka na. So, guys, kung nakaka-resonate kayo sa readings po, please note na meron po tayong extended reading and para ma-access po ito, you can click the join button sa baba para magkaroon kayo ng access dito. So, let's check. Ano ba yung physical environment mo din? So, we have here the chariot and details. O, kamusta ang mga reunions na parating? Which is very common kasi nga,
holiday season na rin. So, with the card of the Chariot, well, two things. More on reunions and more on the travel. Pero please naman, make sure na kino-complete mo yung mga task na kailangan mo magawa. Yung mga sinasabi na duties and responsibilities. There's nothing wrong do sa mga plans mo na to reconnect, maybe not just family, hindi lang naman to family na kadugo. It also indicates sa mga family na sabihin natin na pinili mo maging family, like your friends, mga coworkers. So, if you're yung mga plans mo for that, you need to make sure, sabi nga nung card of the details. Literal, kailangan mong reviewin. Hindi yung tipong, sige, bet ko to, go. So, it is imperative na magkaroon ka din ng time, kumbaga kung kakailanganin mo nga bumili ng planner, gawin mo medyo magpaka-old school ka, na i-jot down mo, okay, on this date, ito yung bala ko, on this way, blah, blah, blah. Gawin mo siya, kasi kung hindi, sabi ko sa'yo, babalik ulit tayo doon sa past mo na yung finances mo na apektuhan, ma-overspend ka na naman. Kaya nagkakaroon ka din ng mga kumbaga dito yung makakatulong para ma-prevent mo yung mga unnecessary na gastos. So nawiwindang ka na lang, bakit wala yung pera ko? Anong nangyari? So yun yung pine-prevent din ng universe from happening, okay? So, tingnan natin emotional environment mo. So, Page of Cups, tsaka Rescue. Okay. Medyo tigil-tigilan natin, Scorpio, yung being too available para sa mga tao. Being too emotionally available na, well, siguro kasi given, sensitive ka by nature, kaya marami sa inyo namang empath. So, it's not na good na masyado mo siyang ma-overuse. Kasi, di ba, again, balik tayo, lahat ng sobra masama. So, with these two cards, si Page of Cups and Rescue, learn to set the boundaries. Wala namang masama to build new connections, friends, yan. Kumbaga, but it's one of the best ways to bond is communicate with people. Pero please, wag mo naman i-absorb yung mga energies nila. Wag mo namang hayaan na ma-attach ka in such a way na aapektuhan yung emotions mo. Kasi at the end of the day, kapag hindi mo kinontrol yan, ikaw yung kawawa eh. Ikaw yung matatalo. Ikaw yung maiipit na parang ikaw in ka to build that kasi relationship with those people, yung friendship na yun. Pero sila kasi ending no, sorry sa term, medyo nawibirduhan sila, parang feeling nila masyado ka nai-involve. So medyo hindi naman sa masama yun kasi you use that sa mga proper na tao, pero dun sa mga iba kasi na parang lately mo nakilala na medyo may part na nawiwindang sila sa'yo kasi hindi sila sanay lang na minsan sobrang concern. So, try to set those boundaries properly. Okay, so let's check yung hopes and fears mo. So, your hopes and fears, we have here's the Three of Cups, tsaka si Wishing Well. Well, Scorpio, ito lang, I have a good news para sa'yo. So, Three of Cups, talagang gusto mo lang naman, well, happiness, sabi nga, it's one of the key things na gusto natin sa buhay natin. We just want to have those positive experiences, good vibes, sabi nga nila. But, ito kasi yung concern. At yung sinasabi ng cards din for you. Yung mga desire mo, most of the time, mga plans mo, is para sa ibang tao. Yun yung nakikita ko dito. Mga gusto mo na parang, gagawin ko to kasi para I can give opportunity for other people. Gusto ko mag-business para makapagbigay ako ng trabaho. Gusto ko makabili ng property para ma-secure kami na family ko. Okay, hindi natin ko kasyonin yun. Mga good intentions mo yan. Pero, check in yourself din.
mag-evaluate ka, ano ba yung mga intentions na para sa akin lang? This is a good time na magkaroon ka din ng mga selfish moments. Siguro tawagin natin siya na good selfish. Kasi, kumbaga isasaalang-alang mo din eh. Isasama mo yung, yes, kasama yung sarili mo doon sa mga plans mo. Pero ang priority mo is ibang tao. Mau, this time, kinakall ka ng universe na yung mga priority mo, yung ikaw lang. Yung mga desire mo, yung mga plans mo, ikaw yung main character. Kasi kailangan din yun. No one can love you except yourself, Scorpio. Now, sa future, we have here is the Wizard of Awareness and the Queen of Pentacles. Okay, sa future, sabi ko nga sa iyo finances talaga ang target ng universe for you right now. Talagang to build that financial aid para sa iyo. Kasi, ito siya, what we are seeing here kasi, during sa future mo, this may happen, kung base ko sa cards, medyo I'm seeing this na mangyayari parang latter part ng December to start of January. May mga moments dito na, actually iba nag-start na, as early as now, mga iba sa inyo. Yung mga nauna nang nag-purge ng mga kailangan tanggalin nila sa life nila. Both mindset, actions, and people, and even places. So yung mga nauna nang sa inyo na gumawa, medyo mapapaaga to sa inyo. What the cards are saying here kasi, may mga new connections na i-build yung universe for you. May mga bagong taong papapasukin sa life mo. And sabihin na lang natin, itong mga taong to, they mean business. I mean, literal na business talaga. Yung mga bagong connections na i-build mo, it's more on the expansion mo in terms of your career and your finance. Kasi yun yung energy mo. And with the Queen of Pentacles na lumalabas, sabihin na lang natin na moment din to for you to expand yung influence na meron ka. May sabi ko nga sa friend ko sometimes hindi ko ano yung alam mo, ang importante, minsan mas importante kung sino yung kilala mo. It's not what you know, but sometimes it's who you know. So, ito na yung moment na i-activate yon ng universe sa life mo. Kasi these connections will hold a significant role doon sa energy of finances na nagpo-flow sa house mo ngayon. Which is yun yung ang sabi din sa'yo ng deity mo, which is si Lord Pan. Number 17, anxiety, resourcefulness, and the wish to live. How can you live? Diba? How can you live life your fullness? Paano mo may enjoy ang life mo kung if your finances is not that stable? So, andoon na, well, siguro sabihin ko din sa yung sinabi ng manager ko before, na if you work hard, you also party hard. Pero ngayon, this is your season of working hard. After ng season na yon, then it's time to party hard. So, huwag mo na masyadong, okay na lumande, siguro. Pero, huwag naman yung sa point na you will be emotionally involved. Remember, wala pa yung energy of romance ulit. It's more on you building your finances. Okay? So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And, okay, kumukuha na tayo ng cards para sa ating extended reading. Para po sa nais pong malaman or magkaroon ng access sa extended reading, please do click on the join button sa baba na rin po. For spellworks and private readings, you can send me a message sa aking Facebook page. The link is in the description below. And for those po ng gusto po mag-send ng donation, you can click on the heart button, yung thanks button sa baba, or yung ating Gcash Man numbers on the bottom of the screen. Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon enough. At mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. You have a great day, and I'll see you in our extended readings. Thank you.